Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Daniel, kahit nasa malayo ako, gawin ko pa rin ang lahat para sa iyo, para maayos yung pag-aaral mo, makagraduate, makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit mahirap, kakayanin ko. Matupad ko lang yung pangarap ko para sa iyo. Alam ko naman na tinatawag mo ako mama, pero sana yung loob mo lumapit din sa akin. Kasi masakit din sa loob ko. Sobrang sakit po. Ikaw yung lagi kong iniisip habang tatrabaho ako sa ibang bansa. Tapos pag uwi ko, hindi mo ako masyadong kilala mo nga ako, pero masakit pa rin kasi parang hindi mo ako totoong nanay. Tintin, ikaw ba first time maalis o makaalis na? Third time po. Pangatlong beses na. Anong trabaho mo sa Dubai? Mag-factory worker po ako. Ikaw ba'y dalaga? May anak na po ako. Single mom po ako ngayon. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Nung nanganak po, nagkaroon pa ako ng anak. Wala na po akong, nagkaroon pa ako ng boyfriends, nagkaroon pa ako ng anak. Nung nagkaroon po ako ng, sorry po, nung inano ka, naano po ako. Tapos naano ka na? Nung napo po, hindi, nung ikaw ay nagkaroon ng relasyon, nabuntis ka, nagka-baby ka. Pero yung lalaki, habang nagdadalang tao ka, nawala. Naraman ko po na may iba po siyang pamilya. Tapos nag-decide na lang po ako na maghiwalay kami. Paano mo nalaman? Sa FB po. Tapos nakakita ko po may tinatawagan siyang ibang babae, ganun. Ano sabi niya sa'yo? Tinanong ko po, inamin niya na po. So napilitan ka mag-OFW? Opo, napilitan po mag-OFW kasi po ako din po yung parang tumatayong breadwinner pa sa pamilya namin. Ako po yung tumutulong. Kasi po, nung nasa Kuwait po ako, di pa po ako tapos ng kontrata, namatay na po yung mama ko. Tapos po, bumalik po, pag uwi ko po, masakit po sa akin kasi pag uwi ko po, hindi po ako nakilala nung anak ko. Yung tatay, nakakausap mo ba? Hindi na po. Sige. Wala nung po. Sinong kasama mo, Tin? Pinakikilala ko po ngayon ang aking very supportive na ate na si Bembem. Hi, Will! Hello po! Aling Bembem, okay. Anong gusto mo sabihin sa kapatid mo? Pasensya na kasi kahit ikaw ang bunso namin na babae, pangwalo po siya, Kuya Will. Ikaw yung tumatayong breadwinner hanggang sa ngayon. Kasi alam mo na, maraming ginastos kay mama nung mamatay. Na-high blood mo na, na-stroke. Siyempre, maraming binabayaran. Ikaw yung nagbabayad. Hanggang ngayon, di pa rin nakakasurvive. Pasensya na, Andito lang ako, nagbabantay ng anak mo. Kasi, mahal ko kayo. Thank you sa lahat kasi tinuring mo parang tunay na anak yung anak ko. Panatag yung loob ko na pumunta, na magtrabaho sa ibang bansa. Tapos, kahit masakit po sa akin, nag-aalaga ako ng ibang bata. Tapos yung anak ko, napalaki ko ng Sana kahit anong mayari, kahit tumanda tayo, sana hindi ka pa rin magbago sa akin. Maraming salamat. Salamat po. Okay. Sino kasama ba? May kasama ka pa eh. Pinapakilala ko din po ang kaisa-isa kong anak na si Daniel. Hi, Daniel. Hello, Kuya Will. Hello. Ilang taon ka na, Daniel? 6. 6 na. Nag-aaral ka ba? Apo. Okay. Ano gusto mo sabihin kay mama mo? Ilang taon ka bang nawalay sa anak mo? Noong 1 year and 3 months po, umalis na po ako. Hindi niya na po ako nakilala. Kilala mo ba ako, Daniel? Apo. Oh, kilala na tatay niya. Ito pa, tatay niya, kilala niya. Halika. Tawag ka na po yung Bigyan kitang jacket. tawag ka. Halika. Siyempre, naghahanap ng kalinga ng ama yan.
Ha? Happy ka? Tingnan niya ako. Mami mo. Si mama mo. Ayan. Susan, ha? Mama? Sakit yan, ha? Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Ganyan. Kahit nasa malayo ako, gawin ko pa rin ang lahat para sa iyo, para mapaayos yung pag-aaral mo, makagraduate, makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit mahirap, kakayanin ko. Matupad ko lang yung pangarap ko para sa iyo. Alam ko naman na tinatawag mo ako mama, pero sana yung loob mo lumapit din sa akin. Kasi masakit din sa loob ko. Sobrang sakit po. Ikaw yung lagi kong niisip habang tatrabaho ako sa ibang bansa. Tapos pag uwi ko, hindi mo ako masyadong kilala mo nga ako, pero masakit pa rin kasi parang hindi mo ako totoong nanay. Umiyak si Daniel eh. Umiyak siya. Actually, sa totoo lang, pakasakit ho nito. Ang anak mo, tama ka. Huwag ka na umiyak. O, kasapin kita ha. Tayong dalawa mag-usap, ha? Kasapin mo ako, ha? Huwag ka umiyak. Sandali, ha? Nakakawit na ako eh. Yeah. Si mama mo. May gusto ko ba sabihin kay mama? Di bale, okay yan. Mamaya, pupunta kayo sa mga. Ambes mo na si mama mo. Okay, ayan na. Ayan. Ano to? May miss na yung pamilya niya. Ano? Halika na. Sige na niya, labihan ka ng jacket, ha? Hirap yun, ha? Labihan kita ng pambili mong shoes. Ayan, 5,000, ha? Ano gusto mo sabihin? Masaya ka? Opo. Love mo ako? Tama siya, pati makita, mamahalin lang kita nakita. Eh, point yung bata. Hirap, no? Sobra po. Sakit yan, ha? Pag uwi mo, hindi ka... Kita mo kanina, nakaganon lang yung kamay niya. Hindi ako. Kailan ka alis? Nag-a-apply pa po ako ngayon. Huwag mo muna iwan. Nahirap ko kasi yung buhay dito sa Maynila. Gusto ko din po kasi magnegosyo para ako na lang po yung magpalaki. Kaya lang po wala. Puro pa po kami utang eh. Hindi pa po kami nakakabayad. Kaya kailangan ko po talaga mag-abroad. Ano pa yung gusto mo sabihin? Kasi hindi siya nagre-react sa'yo eh. Yan. Sana kahit wala ako sa tabi mo, may mabuti kang bata. Tapos sana din balang araw, gumana rin yung pakiramdam mo sa akin. Ituring mo na din akong
nanay, kasi ito sakit sa akin. Andito lang ako para sa'yo. I love you. Okay. Ganyan, sabi ng mami mo, I love you. Ano sabihin mo? I love you too. Oh. Okay. Thank you. Diba? Oh, sarap, diba? Dapat hindi minadmadali ang buhay. Iniintayan. Diyan, OFW natin na bisita, si Tintin. Okay, Tintin, meron kang 10,000, ha? Thank you po, Kuya Will. Thank you. I was there when I needed someone who wasn't getting over you.